Good morning, leaders. My name is Rhea Manaw. Today, I will discuss about 4 basic movement of flexibility. Number 1, flexion. Flexion, bending a limb or decreasing the angle between bones such as bending the elbow or knee. Ang flexion ay pagbaluktot o pagyuko ng parte ng ating katawan. Halimbawa, pagbuluktot ng ating braso para magsulat or kumain. Number 2 naman, extension. Extension, straightening a line or increasing the angle between bones, such as straightening the arm. Ang extension naman guys ay kabaliktaran ng flexion. Ang extension ay pagtuwid o pag-unat ng parte ng ating katawan. Halimbawa, pag-unat ng likod mula sa pagkayuko or pag-unat ng binti mula sa habang nakahiga o nakaupo. Basta ang flexion guys ay pagyuko ng ating katawan, ng ang parte ng ating katawan. And ang extension naman ay pag-unat ng parte ng ating katawan. That's all. Good morning everyone, I'm Lemmy Castroverde from Business Administration FM1 Jefferson. So we will be discussing about the different body shape types. First, endomorphic, centered on the abdomen and the whole digestive system. Ito siya, ang example nito is soft body, underdeveloped muscles, round shape, overdeveloped digestive system. Ito siya ay may mataba or malaman na katawan. Mabilis siya tumaba, like kahit anong exercise mo, mabilis kang kataba. Mataas sa porsyento ng taba sa katawan. So, ito yung example na picture nito. So, second is mesomorphic, focus on the muscle and the circulatory system. So, ang example nito is yung katamtaman na katawan, ano siya ng mabilis tumaba at pumayat. Mabilis mag-build ng muscle. Yung ano lang siya ng healthy na katawan. So, let's move on to ectomorphic, related to the brain and the nervous system. Flat chest, thin, tall, delicate build, large brain, lighty muscle. Ito yung katawan na payat siya. Body type na payat. Mahaba at mabagal sa metabolism. Kaya nahihirapan kang tumaba o mag-build ng muscle. So, ito ang tatlong type ng different body shape. So hello guys, ako nga pala si John Lee Rivero. Good day everyone. Today I will discuss about abduction, adduction, and endomorphic body type. So first is abduction. So guys, ano nga ba yung abduction? Ang abduction is a movement where the body part is moving away from the midline of the body. So ibig sabihin, inilalayo mo yung part ng katawan mo. Or gawa natin ng example. For example, kapag inaangat mo yung arm mo papunta sa side or kapag binubuka mo yung legs mo, that is abduction. Also sa jumping jacks, yung opening movement is abduction ang tawag doon. So next is adduction. So ano nga ba yung adduction guys? So guys, ang adduction naman is the opposite of abduction. It is the movement toward the midline of the body. So, ibig sabihin, kapag ibinabalik mo yung part ng katawan mo sa gitna, yun ay adduction. For example,
Kapag ibinababa mo yung arm mo pabalik sa side ng katawan mo or pinagsasara mo yung legs mo, that is adduction. Sa jumping jack naman, yung closing movement is adduction. So lastly, we have endomorphic body type. Ano nga ba yung endomorphic body type? Ang endomorphic na body type is usually round or bilugan ang katawan and mas madaling mag-gain ng fat, especially sa tiyan. Common characteristics nila ay soft body, hindi masyadong define yung muscles, and mabilis tumaba. For example, yung mga taong chubby or medyo malaman yung katawan, kahit hindi naman gaano kalakas kumain. So, that's all guys. Thank you for watching.